Hello guys, good evening. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Once again, ako pala si Josh for today's video guys. Sobrang daing nagkaroon ng mga violations, especially dito sa partner monetization and content monetization. And may nakita din ako guys, very ano ngayon to, popular na mga reels na nakikita ko sa Facebook. Nagkaroon sila ng flag for behavior, community standard, flag content at marami pang iba. So, ngayon guys, meron ako dito nakita ang isang video. Ito ay credit kay Millionaria, isang one of the best emerging content creator. So, dito hindi ko alam kung nagkataon ito na nagkaroon siya ng community standard dahil lang dito sa salita na ito or may mga pinagbabawal na daw na salita na ayaw makita ni Meta or ng AI. Kaya nagkakaroon tayo ng community standard that goes again dito sa sa Facebook. Okay? So panoorin natin ito saglit guys and i-check natin baka tayo ay magkaroon din ng ganitong title or description or even a comment natin bawal daw ito. Pero i-share ko din sa inyo yung ano yung reaction ko dito or bawal ba talaga to guys or posible ba talaga na magkaroon ng violation sa salita na ito. So, panoorin muna natin. Malungkot na balita. Wag na wag niyo itong gagawin sa mga account ninyo, lalo na sa wall ninyo. Wag na wag niyo itong ipopost, wag kayong magko-comment ng mga akala niyo napakasimple. Pero ang lupit na parusa, nangyari na po sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba big content creator ko no, dahil marami ng followers, kaya sobrang higpit. Pero guys, tignan nyo. Hindi na ako pwedeng kumita sa in-stream ads, subscription, branded content, stars, and then ads on Reels. Bakit? Nag-post lang ako ng ganito. Ayan, tignan nyo, yan. At biglang nag-message sa akin na restricted ako for 7 days. And hopefully maayos ko to. Guys, wag na wag kayong basta-basta nagpo-post ng kahit ano sa mga wall nyo. Tignan nyo maayos muna kung pwede pa siyang i-post o hindi. Ito yung STAR. Bawal na bawal po yan. Nako, ang higpit na parusa po. Grabe. Hindi ako pwedeng kumita. Hindi ko alam kung hanggang kailan to. Sana, ayun ako nakikita nyo. Review requested. So, sinabi ko, nag-request ako for review na sana maayos na to as soon as possible. Pero guys, wag na wag nyo nang gagawin. Please lang po, para hindi na po matulad sa akin. Okay guys, ayun. Bawal daw yung salita na STAR or yung tala, 'di ba? Bawal daw ito. Pero siguro Ma'am Millionaria, once again, thank you sa video na ito and again, salamat sa pag-share no ng tips or ng warning din para sa atin na emerging content creator. Siguro isa din talaga na bawal ito kasi prone ito ngayon yung mga stars, yung mga tala, mga nare-receive ng mga big content creator. Actually ako nagkaroon din ng ganitong violation or restriction. Nagkaroon ako nito 3 days lang guys ang tinagal at bumalik din. And meron tayong mga napanood na mga creator na nagsasabi naman ang affected lang dito yung mga big content creator katulad nga din ng nasabi ni Ma'am Millionaria, but hindi ito basihan meron din po tayong mga nakita na mga na small, actually ayoko magsabi ng small, emerging content creator na affected din ng ganitong policy. Sabi nila by batch daw ito and siguro be very careful lang talaga sa paglalagay ng title. Kung yung title mo medyo clickbait yan, pasok yan sa engagement baiting or clickbait talaga. Okay? Dapat yung video mo, kung ano yung pino-portray mo dun sa video, kung ano yung gusto mong i-share dun sa video, dapat related yung title mo dun. Bawal ng over-promising na title or descriptions. Kung maglalagay tayo guys ng description, be very careful din sa paggamit ng hashtag. Dapat gumamit lang din tayo guys ng relevant hashtag. Pagkakamali ko din ito kasi nga, before, kahit ano na lang na hashtag yung mailagay ko basta may hashtag, pero hindi din pala ito tama kasi nagkakaroon din tayo ng spam dito. Okay, medyo malawak ito at siguro isa na nga talaga ito na nade-detect ni AI na medyo alarming medyo sensitive na si AI kapag nakikita niya yung mga word na ito, katulad nung
STAR na sinasabi ni ma'am. So siguro ay mag-ingat tayo sa paglalagay din ng ng mga komento sa mga nakikita natin na video or live. Mag-ingat tayo kasi sa live, guys, hindi lang yung yung nag-comment yung magkaroon magkakaroon ng violation. Pwede rin magkaroon ng violation yung mismong host. Kaya guys, sa susunod na video may ituturo ako sa inyo kung kayo ay nagla-live para ma-eliminate nyo yung risk ng inyong profile, ay pwede nyo itong gawin. So, sa susunod na video yan, guys. So, abangan nyo. Pero ito, talaga, ay iniisip ko talaga na na posible na magkaroon talaga ng violation. Lalo na, kung topic mo ay medyo sensitive, baka ito'y nadedetect ni Facebook or ni Meta for harassment, bullying. Alam nyo naman yan, di ba? Yung mga salita na medyo bullying talaga. And yung mga salita na medyo profanity. O, di ba? Yung mga SPG, yung mga violence na salita. Nako, medyo delikado talaga. Actually, yung salita na BOMB, ayan, nako, bawal na bawal yan. May nakita ko niyan, guys, flag for behavior, automatic. Dahil dyan sa salita na yan, yung BOMB. So, sana hindi ma-detect ni Meta, no? So, yun, guys. So, sana hindi ito ma-detect ni Meta. And, iwasan natin maglagay ng mga ganyang salita. Kung medyo i-intense nyo yung mga title, wag nyo din masyadong i-capitalize yung yung title nyo. Okay? So bawal din kasi nagiging nagiging parang intense masyado kapag puro capital letters. Yun, at mapapansin nyo, guys, kapag puro capital letters, hindi tayo pwedeng makapag-boost. Oo, pansin nyo? So ngayon alam nyo na. Kaya hindi lumalabas yung boost post sa inyong mga comment section kasi nga puro capitalize yung title nyo. So ayaw din pala ni Meta, guys, na na ganon yung ating format, no? Kasi pwede tayong malabag sa partner monetization and content monetization. And guys, sana wag naman natin itong sapitin, kaya para magkaroon tayo ng idea dito, pag-aralan natin mismo, balikan natin yung basic. Ano nga ba ito? Yung 4 na mga policy ni Facebook. Partner monetization policy, basahin nyo ito, medyo mahaba ito, medyo madami. Content monetization, ganun din. Advertising policy, hindi pala tayo pwede magbenta ng mga serbisyo, produkto sa mga personal account natin. Kailangan pala natin gumawa ng separate page kung tayo ay mag-aalok, magbebenta ng mga produkto or serbisyo. So, dito kailan din to nalaman. Okay, yung pang-4, community guidelines policy. So, kailangan yung mga videos or yung mga post, stories, or status natin ay talagang sumusunod sa mga policy ni Facebook para maiwasan natin itong ganitong kalala na mga violation. Okay? So kung may natutunan, guys, sana ito ay magsilbing aral sa atin. Please share this video and don't forget to follow sa ating Facebook account and don't forget to subscribe dito naman sa ating YouTube channel and i-click mo na din yung like button and sama mo na din yung bell icon para mano-notify ka pag meron tayong mga bagong update. Okay, hanggang dito lang, guys. Always remember, think before you create. See you again next time. Bye-bye!